Alam mo ba sa Singapore, pag nahuli kang dumudura in public, magmumulta ka ng 40,000 pesos. Bawal din ang magtapon ng basura kung saan-saan. Ang multa mo doon, 12,000 pesos. Kaya naman sa Singapore, kahit maghanap ka ng basura sa kalsada, mahihirapan ka. Parang magic, walang kalat, walang mabahong tamba. Pero hindi lang dahil sa multa yan ha, kundi dahil sa kanilang world-class solid waste management na ginawa ng gobyerno nila. Araw-araw, mahigit na 2,400 na trucks ang kumokolekta ng basura sa buong Singapore. Marami na yan kasi halos kasing laki lang ng Singapore ang Metro Manila. Pagkatapos kolektahin ito ng mga trucks, hindi katulad sa atin na itinatapon na lang sa payatas o sa mga dump sites. Sila, iba. Dinadala nila ang basura nila sa high-tech incineration plants o mga higanting pugon kung saan sinusunog ang basura at ginagawa nila itong kuryente. Oo, yesterday's trash becomes today's electricity para sa mga bahay nila at mga gusali. Heto pa, yung usok, huwag kang mag-alala dahil may advanced filtration system sila kaya sobrang linis ng lumalabas na hangin, pasado sa mahigit na environmental standards. How about yung mga natitirang abo pagkatapos sunugin? Hindi nila tinatapon yon. Ginagawa nilang bricks o hollow block para gamitin for construction purposes. Ang lupit no? Sa madaling salita, walang sayang. Lahat may silbi. Pero hindi lahat ng basura pwedeng sunugin. Kaya naman yung iba, dinadala nila sa Simacao landfill. Pero wait, hindi ito parang payata sa Smoky Mountain ha? Kasi itong isla o offshore island na ginawa nila para lang sa basura. Pero eco-friendly ang isla na ito. May bond o pader na nakapalibot para hindi lumabas ang dumi sa dagat. May special lining at treatment system para hindi mag-leak yung mga toxic materials. At guess what? Sa paligid ng isla, may mga nakatanim na mangroves at corals. And surprisingly, may mga isda pa rin. In short, yung landfill nila naging nature reserve pa. Ito pa ang pinaka-cool. Hindi lang gobyerno nila ang may ganap sa basura, kundi pati na rin ang mga startup company sa Singapore ginagawang road materials ang recycled plastic. So imaginein mo, yung bote ng soft drinks na tinapon mo, pwede palang maging parte ng kalsadang dinadaanan mo. Sa kabila ng malupit nilang sistema, alam din nilang mapupuno rin ang Simacao landfill by 2035. Kaya ngayon pa lang, may integrated waste management facility na silang pinaplano. Isang mega plant na kasing laki ng isang syudad na sabay na magre-recycle, magsusunog at gagawa ng kuryente. Kaya naman sa Singapore, kapag sinabi mong food waste, ginagawa nilang biogas yun. Plastic baka mo, ginagawa nilang bagong materialis yun. Grabe no, nakakainggit. Dito kayo sa Pilipinas, kamusta naman tayo dito? Naalala ko tuloy yung sinabi ni former Senator Cynthia Villar. Kami wala kaming problema sa baha. If ever merong nag-overflow lang, nagma-malfunction yung mga kanilang mga drainage system. Kasalanan ng mga tao yun kasi nilalagyan nila ng basura yung drainage system nila. Hindi na yun kasalanan ng gobyerno. Aray ko! Tayo pa pala yung may kasalanan. Sorry naman. Ang take ko lang dyan, kung maayos lang sana ang waste management ng ating gobyerno at hindi kinukurakot ang pera na sana ginawa ng pampatayo ng incineration plants, maayos sana ang solid waste management natin gaya ng sa Singapore. Which is, may malaking epekto din sa pagbahang nararanasan natin ngayon. Ang mahirap kasi sa atin dito, ang sisi laging sa tao. At kadalasan, yung naninisi pa ay mga taong nakatira sa mansyon sa mga gated subdivision at may taga-kolekta ng basura nila araw-araw. So sorry na, ang taong bayan pa pala ang may kasalanan. Anyway, sa tingin mo, magagawa din kaya natin dito sa Pilipinas yung ginagawang solid waste management sa Singapore? Sa 180 na bansa sa mundo, number 114 tayo sa pinaka-least corrupt na bansa sa buong mundo. Ang score natin, 33 over 100. Take note nung 2024 pa yan. Pero ngayon, kung kailan sumingaw na ang alingasaw ng korupsyon sa flood control scandal, hindi na ako magugulat kung maging pinakakulelat na tayo. Pero kung isa tayo sa pinakakorap na bansa sa mundo, ano kayang mga bansa ang nasa itaas ng listahan? Mga bansang malilinis pagdating sa pera. Mga bansang ang pagnanakaw ng pera ng bayan ay parang mortal sin. Tara, alamin natin ang 5 pinakamalinis na gobyerno sa mundo. Number 5, Switzerland. Sa Switzerland, hindi lang tsokolate at relo ang world class. Pati gobyerno nila malinis. Bakit? Kasi bawat pera o franc sa kanila may record at traceable. Lahat ng kontrata
kontrata at proyekto, public, makikita ng madlang people. May sarili din silang anti-corruption office at required ang mga opisyal na mag-declare ng ari-arian taon-taon. Dito sa atin, naku, pahirap ang ma-expose yung SALN ng mga politiko. Maliban dyan, decentralized din sila. Ibig sabihin, bawat lungsod may sariling power. Kaya walang isang politiko na kontrolado ang lahat. At kung may mahuli kang korap, automatic tanggal at ikukulong nila agad. Dito sa atin, nako, nakatago pa rin sa tarpaulin ang mga mansyon ng ilang kongresista. Number 4, New Zealand. Sa New Zealand, ang gobyerno parang open Facebook profile. Walang tinatago. Bukas sa publiko ang mga budget. Alam ng lahat kung magkano ang sweldo ng opisyal. At namomonitor ng mga taga New Zealand ang mga proyekto sa gobyerno. May website sila kung saan pwedeng tignan kung saan napupunta ang tax nila. Ang mga empleyado ng gobyerno ay sinasanay na maging public servant talaga, hindi maging trapo. At kung may reklamo ka, may hotline din agad sila. Number 3, Singapore. Alam mo ba nung 1960s, sobrang hirap na bansa ng Singapore. Pero ngayon, isa na sila sa pinakamayamang bansa sa Asia dahil sa disiplina at matinding batas kontra korupsyon. May sarili silang ahensya na ang tawag ay Corrupt Practices Investigation Bureau na pwedeng imbestigahan kahit ministro o presidente pa nila. At walang pakialam kung mayaman o kilala ka. Kapag nahuli kang korap o nagnakaw, kulong ka. Eto pa, yung mga opisyal ng gobyerno doon, matataas yung mga sweldo nila. Para hindi na mangurakot. At may mga rule din sila, gaya ng kahit ballpen, bawal tanggapin kung regalo. Kaya nga kung sa atin uso ang SOP, sa kanila, ang uso, nope. Ang batas, patas. Kaya sa Singapore, matatakot ka talagang magnakaw. Number 2, Finland. Sa Finland, hindi uso ang palusot. Kahit mayor o presidente, nagbabayad ng tamang buwis. Bakit? Kasi mula bata pa sila, tinuruan na silang honesty is the best policy. May open budget system din sila. Pwedeng tingnan ng kahit sinong mamamayan kung saan ginastos ang pondo. At kapag may opisyal na sinampahan ng kaso, hindi umaabot ng 10 taon. Weeks or months lang, may hatol na agad. Number 1, Denmark. Ito na ang consistent number 1 sa buong mundo. Sa Denmark, zero corruption. Ayon sa Transparency International Index 2024, sila ang may pinakamataas na grado sa buong planeta. Bakit? Kasi sa kanila, bawal tumanggap ng kahit maliit na regalo kapag nasa posisyon ka. Lahat ng asset ng opisyal, public record. May matibay na batas, independent courts, at regular audit ng bawat proyekto. At ang pinaka-importante, ang mismong kultura nila. Allergic sila sa kasinungalingan. Kapag nalaman ng mga taga-Denmark na nagsinungaling ka, goodbye sa career mo. Eh sa atin, nako, kahit convicted, binoboto pa rin natin. Pero ang tanong, nasaan ang Pilipinas sa listahan na ito? Ayon sa 2024 Transparency International Report, ang Pilipinas ay nasa rank 114 out of 180 na bansa. May score lang na 33 out of 100. Malayo sa Denmark na 90 points. Ibig sabihin, marami pa rin ang naniniwalang malala ang korupsyon dito. Ghost projects, overpricing, kickbacks, parang normal na headline na lang sa mga news dito. At kahit ilang Senate hearing pa, bihira ang nakukulong. Sa ibang bansa, nakakahiyang maging korap.